Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibin natin, Tulfo na huli, PBBM binago ang Pilipinas. Yan po mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe, ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sawalaan bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Ito si Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, mayroon pong naging statement hinggil sa eto, mm, sa pagkukunwari ni President Bongbong Marcos Jr. Sabi po dito mga kababayan sa balita, ang basa ko sa kanya gusto niyang ipakita na mabait siya, na Marcos, hindi siya tulad noong kanyang tatay, hindi siya yung Marcos na diktador. Ang ang kanya ay low-key. Ang kanyang gustong i-project sa lahat. Sabagay mga kababayan, no, kung iisipin mo, kakaiba po ngayon ang mga ginagawa ni President Bongbong Marcos Jr. sa mga nakaraang taon ng kanyang termino. Ngayon po, naging ano po si President Bongbong Marcos Jr. Naging teacher, naging engineer, inspector, pumunta sa fishport, pumunta sa bintahan ng 20 pesos na bigas, no, pumupunta sa mga na na kukuha nilang mga hindi naman natin masabing nasabat kasi wala namang nahuling tao, no. Masasabi tuloy natin na pumupunta si President Bongbong Marcos Jr. doon po sa kanilang mga nakukuha na mga illegal na droga. So what I'm trying to point out dito mga kaubayan, President Bongbong Marcos Jr., gaya nga po ng sinasabi ni Vice President Sara Duterte, ay parang gusto niyang ilapit, no? Gusto niyang ilapit yung kanyang sarili ah, sa mga ordinaryong Pilipino. Ito ba ay isang pagkukunwari mga kaubayan o talagang ganito talaga si President Bongbong Marcos Jr.? Kaya ikaw talaga ay makakapag ano magkakaroon ka po ng doubt. Kasi kung talagang ganito po si President Bongbong Marcos Jr., dapat nung una pa lang po, nung una pa lang ng pagkakasimula pa lang ng administrasyong ito, dapat ganito na sana ang kanyang pinapakita. That's why mapapaisip mo tayo tulad ni Vice President Sara Duterte kung nagbabait-baitan lang ba itong si President Bongbong Marcos Jr. Okay? At eto pa mga kababayan ito, Speaker Martin Romualdez nakikita na ang pagbabago sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ibinahagi ni House Speaker Martin Romualdez ang kanyang paghanga sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa kanya, hindi umano kailangang pumila na ang tao sa government transactions dahil may e-gov, PH Servicio Hub na. Okay? Pero teka lang mga kababayan, di ba inayos na po yan ni former President Duterte? Yang mahabang pila na yan at in-extend na nga po ang mga taon ng pagkuha ng lisensya, yung mga expiration ng mga license. So, parang ngayon inaangkin nila. Ginawan lang nila ng online portal. Tapos ngayon sasabihin na nila, ay ganito na. Ganun din naman eh. Sa panahon po ni former President Duterte, that was already implemented but not online. Ang sinabi po noon ni former President Duterte, no, hindi napipila ng mahaba ang mga Pilipino. Parang hindi ba ito, sabagay sila naman ang gumawa ng online na yan, di ba? Anyway, bigyan din po natin ng reaction itong sinasabi niyang nakikita na ang pagbabago. Well, sir, to tell you frankly, no,
talagang malaki po ang nagbago sa ating ah, sosyudad, no? Simula po nang naupo si President Bongbong Marcos Jr. Una, mga kabayan, nagmahalan po lahat ng mga serbisyo at produkto sa Pilipinas, no? Ano pa, marami pa pong nagbago sa ating bansa at maaaring kayo po ay mayroong nalalaman, mga kababayan, i-comment nyo na lang. Ha? Pero para sa akin, ang isa po sa pinakamalaking nagbago, ha, ay yung sa bagay, ano, yung wala tayong nakikitang proyekto pero panay ang utang ng gobyerno, 'di ba? Isa rin po 'yan sa pagbabago, sir. Ha? Ano pa? Mas marami siguro ngayon ang naging korap kaysa po sa panahon po ni former President Duterte. Mas secure po noon kaysa po ngayon, napakagulo, mga kababayan. At 'yan po ay hindi binabalita ni Auntie Claire sapagkat ang balita po na makukuha nyo kay Auntie Claire, ang Pilipinas po ay peaceful, no? Peaceful country. Ayon po 'yan sa kanila. Okay? Hmm. At marami pang pagbabago ang nangyari po sa Pilipinas simula po nang naupo kayo. Oh, 'yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi diyan? I-comment niyo na lang at eto pa. Pasadahan din po natin itong si Erwin Tulfo, mga ka-review natin, ha. Sabi po dito, matinding pagbaha sa Palawan, sisilipin sa Senado. Nanawagan si Senator Erwin Tulfo ng agarang investigasyon sa paulit-ulit at matinding pagbaha sa Puerto Princesa City, Palawan, matapos ang panibagong insidente ng pagbaha nitong nakaraang Biyernes. Nako, yan mga kaubayan, ha. Senator Erwin Tulfo urges the Senate to investigate itong mga flooding na ito. Aba, teka lang. Ha? Bago mangyari yan, isupalpalin muna natin itong si Erwin Tulfo. Talaga bang gusto mong simulan yan? Talagang pag sinimulan mo yan, tapusin mo yan, ha? Sapagkat at the end or from the bottom, no? Ang katapus-tapusan po niyan ay talagang mapupunta ka po sa flood control project. Sabi pa naman sabi pa naman po ni President Bongbong Marcos Jr., yung 5,500 flood control projects, tapos na. Baka sakaling pwede mo ring imbestigahan, Senator Erwin Tulfo, yung sinasabing 5,500 flood control projects, tapos na. 1 point something billion po ang ginagastos araw-araw yan po sa flood control projects na po yan. Baka naman yung sinasabi ko kanina, baka hanggang simula ka lang, tulad po ng kapatid mo na si Senator Raffy Tulfo, di ba? Sinimulan po ang investigasyon sa PCSO, pero hindi naman po tinapos no, hanggang simula lang. Hindi natin alam kung bakit nangyari yon. Sabi po ng iba, baka na bayaran. Ako po, anong masasabi niyo dyan, mga kababayan? Baka itong si Senator Erwin Tulfo gusto rin eto opinion lang po ito natin. Wala po tayong ebidensya. Baka gusto lang po ni Senator Erwin Tulfo na mabayaran rin. Sisimulan po ang investigasyon tapos hindi na po tatapusin. Nako po. Anong masasabi niyo dyan, mga karibin natin? Talagang itong magkapatid na to. Mukhang pera lang yata ang habol. Kung hindi pera ang habol mo, talagang dapat tapusin mo yung investigation sa pagbaha nang malaman natin kung saan napunta ang flood control project budget na yan na 1 point something billion every single day. Ito pa mga karibin natin, Abante. Si Abante naman po, mga kababayan, ay iginigiit ang pangangailangan ng House Quad Committee 2.0 sa 20th Congress. Iginiit ni Manila Representative Bienvenido Abante ang kahalagahan ng muling mabuo ang House Quad Committee ngayong 20th Congress upang maipagpatuloy ang paghahanap ng katarungan. Nako talaga. Abante, Abante, Abante. Are you hearing yourself? Anong katarungan ang meron sa Quad Committee, no? Katarungan ba na palagi niyong i-contempt ang mga resource person ninyo? Nakreate na lang naman po ang House Quad Committee na yan, mga kababayan, sapagkat it is intended only for Duterte, mga karibin natin. Ibig bang sabihin sa 28th Congress, may makikita pa tayong
mga Duterte na isasalang sa 20th Congress sa Quad Committee na ito? Or baka naman gusto mo lang maibalik ang House Quad Committee na ito sapagkat malaki. Sabi po ng iba, malaki. Mhm. Ang bayaran, malaki po ang bayad ninyo. Yan, or malaki ang sinasahod ninyo yan sa Quad Committee na yan. Okay? Which is which, mga kababayan? Ano po sa palagay nyo? I-comment nyo na lang. Alright? Yan po si Bante. At eto, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video. Ito naman, nakakapagtaka ito, mga karibin natin. Department of Foreign Affairs, DFA, pinalagan na travel warning ng China laban sa Pinas. Mariing tinutulan ng Department of Foreign Affairs ang study abroad alert ng China na nagbabala sa mga Chinese national na mag-ingat sa pag-aaral sa Pilipinas dahil umano sa hindi ligtas na sitwasyon sa bansa. Yan na. Yan, napapatawa na lang tayo dito kasi pinigilan, no, ng Pilipinas yung travel ban, kumbaga. Pero hindi ba itinuturing yung kaaway ang China? Kasi pag for example lang for example mag-aral sila dito tapos at the end of the day sasabihin nyo wag aarestuhin nyo kasi mga spy yan, di ba? Pinoprotektahan lang po ng China ang kanilang mga residente, yung kanilang mga residents. Pero teka lang. Akala ko ba talaga kung ganyan po ang gusto niyo mag-aral dito ang mga Chinese at kung ano pang gawin nila dito sa ating bansa, bakit hindi na lang kaibiganin ang China? Instead makipagbangayan, gumawa ng mutual contract, no, o ano ba, mutual treaty. Yung talagang magkakasundo kayong dalawa without hurting each other, di ba? Kasi ito naman talaga ang purpose natin. Enemy to none, friends to all. Kaya kung gusto mo mag-aral sila dito, ano na kayo, magkaibigan na kayo. Muli, di ba? Na kayong magbangayan dahil po sa West Philippine Sea. I know. Marami pong magsasabi, atin yan teritoryo natin yan Aanhin mo pa ang teritoryo kung magugurgurlim lang tayo. Di ba? Aanhin mo pa ang teritoryo kung wala ka na dito sa Pilipinas, kung nasa ibang planeta ka na. Kung mamamatay lang din tayo, mga kababayan, di bali na makipagkaibigan. Kasi alam naman po natin na wala talaga tayong pag-asa. Bakit? Sige, lalaban tayo sa China. Okay? Lalaban tayo. I-risk ninyo yung mga buhay ng mga Pilipino. Na yung mga Pilipino walang pakialam dyan sa West Philippine Sea na yan Ito lang ng mga politiko, pinalalaki po nila ang pinalalaki po nila yung tensyon. But the ordinary Filipino doesn't care about it, mga karibin natin. Bakit? Busy po tayong lahat ng mga ordinaryong Pilipino to survive every single day. Yan po ang inaasikaso natin. Aasikasuhin mo ba ang West Philippine Sea kung ikaw ay hindi na nga makabili ng sapat na pangangailangan ng pamilya mo? Diba? Focus, be practical kung ika nga, diba? Kung ang pakikipagkaibigan sa China ay mas malaking opportunity to earn something to get something dyan po sa West Philippine Sea. Edi yun na lang po ang gawin. Huwag na po tayong magmatigasan pa. Well, anyway, depende po yan sa inyo. Whatever your decision, kayo naman pong makapag-decision dyan. Pero what I'm trying to point out, umaangal pala kayo, pumapalag pala kayo sa China na hindi na sila bumisita dito at mag-aral. Tapos inaaway nyo. Ang gulo nyo rin, no? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga karabin natin, i-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito. Eto na po. Bigyan po natin ng reaksyon. Article na sinulat ni ex-Senator Francisco Tatad sa Manila Times. Titled, Does Sarah Have to Prove
her innocence. So tungkol ito sa impeachment case or trial ni VP Sara. Isa sa mga hinahangan kong naging senador, si Francisco Tatad, napakatalino, tapos napaka-objective. Wala siyang pinapanigan. Ang kanya lang is to enlighten. So, ito, marami siyang punto de vista na binanggit dito. Unahin natin yung innocence or guilt ni VP Sara. Binanggit niya dito yung mayroong pahayag ni Senator Rafi Tulfo. Punta natin, diretso tayo doon na. Nasabi ni Senator Tulfo, dapat daw i-welcome. Dito na. I-welcome ni Senator Tulfo, sabi ni Senator Tulfo, i-welcome ni VP Sara ang impeachment trial nito so that she can prove her innocence. Patunayan daw ni VP Sara na inosente siya. Kaya dapat haharap si VP Sara sa trial na ito to prove her innocence. So ito, basahin natin itong opinion ng magaling na dating senador. I listened, sabi niya, to a recent media interview with Senator Rafi Tulfo, a highly popular and influential senator whose word carries a lot of weight with the public. Oh, tanga naman. Siyang pinakasikat sa mga vloggers sa Pilipinas. Millions of followers. So maraming viewers nanonood sa kanya. He was saying that Sara Duterte should welcome her impeachment trial as an opportunity to prove her innocence. Yan. Ito na, ang birada, ang supalpal. I almost fell off my seat. Muntik akong nahulog sa aking upuan doon sa pahayag ng senador na i-welcome ni VP Sara ang impeachment trial para patunayan nga siya walang kasalanan. Bakit? I thought this would be doing the right thing for the wrong reason. In an impeachment trial, as in any other trial, the respondent is presumed innocent until the contrary is proved, and he or she would be submitting to it because the Constitution and the rule of law require it. The burden of proof is upon the prosecution, not upon the respondent. The respondent does not have to prove his or her innocence. The prosecution has the duty to establish, not necessarily beyond reasonable doubt, but by a preponderance of evidence. The respondent's guilt, this is the real substance of the law, and we cannot afford to miss it. Grabe, oh. Oo nga, no? Nabasa ko ng post yan, yung sinabi ni Senator Tulfo na So yan mga kababayan, nako, ayan, supalipal na naman po si Senator Rafi Tulfo ng magaling na ex-senatora, former Senator Tatad. So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ng inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sana ang bayan ko sa magnanakaw na tao.